Pag-usapang greatest of all time, ang lagi lang nababanggit ay either Michael Jordan, LeBron James o minsan Kobe Bryant. Kaya minsan, parang ang dami nating nakakalimutang alamat. Kasi bago pa sumabog ang social media, bago pa nauso ang player empowerment at bago pa naging highlights ang tres, may mga halimaw na sa NBA na literal na binago ang laro. Mga players na hindi lang basta magaling, kundi may MVPs, may championship, may records at higit sa lahat, may legacy. So aside from LeBron, Kobe at MJ, sino-sino pa nga ba ang mga deserving mapasama o kahit ma-consider man lang sa GOAT debate? Tara, pagkwentuhan natin. Una, baka makonsider nyo ang isang Kareem Abdul-Jabbar, isang unstoppable legend, NBA Rookie of the Year. Meron lang naman siyang 6 na NBA Most Valuable Player Award, isang record sa NBA na walang sino man ang nakakaabot ng higit sa 6 na MVPs. 6-time NBA champion as member ng Bucks at Lakers, 2-time NBA Finals MVP, 19-time NBA All-Star, 10-time All-NBA First Team at 5-time All-NBA Second Team. Nagkaroon din ng All-Defensive Team selection, so hindi lang scorer kundi isang elite defender din. Sa buong karir niya, meron siyang 24.6 points, 11.2 rebounds, 3.6 assists at 2.6 blocks per game in 1,560 games. Sobrang longevity at durability. At hawak niya ang record sa all-time leading scorer sa NBA ng 39 years na may 38,387 points bago pa ito nabasag ni LeBron noong 2023. Bukod sa numbers, kilala din si Kareem sa legendary niyang skyhook, itinuturing na isa sa pinaka-unstoppable shot sa NBA history. Hindi lang dahil sa mga trophies at records niya, kundi dahil sobrang taas ng ceiling niya sa buong karir niya. Mahirap gumawa ng MVPs across 2 decades. Mag-champion sa 2 powerhouse teams at maging top sa scoring, defense at efficiency. Kahit sino sa era niya, matagal niya naging benchmark ng greatness. Those are the reasons why I wondered bakit bihira siya mapasama sa kwentuhan ng greatest of all time. Isa pa, Bill Russell, ang hari ng championships at defense. Kung usapang greatness, hindi mo pwedeng kalimutan si Bill Russell. Literally, siya ang may pinakamaraming NBA championship na player sa kasaysayan. 11-time NBA champion sa loob ng 13 NBA seasons kasama ang Boston Celtics. Isang feat na halos walang kapantay sa NBA history. Kabilang dito ang 8 sunod-sunod na titles, 1959 to 1966. Sobrang dominance. 2 sa mga huling championship niya ay bilang player coach. Ganun siya kabigat. Coach na, player pa. At siya ang first black head coach sa major US professional sports. 5 beses naging NBA Most Valuable Player, 12-time NBA All-Star, 3-time All-NBA First Team at 8-time All-NBA Second Team na may kasama pang All-Defensive First Team selection. Late na nag-exist ang All-Defensive Team Award kaya hindi madami ang award na dyan. Wala siyang Finals MVP dahil hindi pa nag-exist ang award na yon noong kasagsagan ng karir niya. Pero still, ang kasalukuyang NBA Finals MVP Award ay ipinangalan sa kanya simula 2009 bilang tribute sa legacy niya. Kaya dati, lagi mo siya nakikita tuwing may championship celebration sa court dahil siya ang nag-a-award ng Finals MVP. So si Bill Russell ay hindi naman high scorer pero sobrang impactful sa defense at rebounds kaya naging backbone ng dynasty ng Celtics. Career averages ay humigit kumulang 15.1 points, 22.5 rebounds at 4.3 assists per game. Isang rebounding machine. Dominated ang defensive win share sa league, dulot ng kanyang unmatched defensive presence. Marami ang nagsasabing si Russell ay isa sa pinaka-dominant champion sa professional sport history. Isang benchmark sa winning culture. Ito baka ma-consider mo din, sa usapin ng sheer dominance sa numbers, wala kang makikitang kasing kakaiba ni Wilt Chamberlain. Literal na record-breaking sa mga bagay na hanggang ngayon, pinag-uusapan ng mundo ng basketball. 2-time NBA champion. Nanalo siya ng title noong 1967 at 1972 kasama ang Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers. 4-time NBA Most Valuable Player, NBA Finals MVP, 13-time NBA All-Star. Pinili siya sa All-Star Game halos buong karir niya. 10-time All-NBA Team, 7 First Team at 3 Second Team selections. NBA Rookie of the Year.
Meron din siyang NBA All-Star Game MVP, 2-time All-Defensive First Team. Kasama din siya sa mga NBA Anniversary Teams mula 35th, 50th, at 75th bilang isa sa mga greatest players ever. Sa kanyang karir, meron siyang 30.1 points, 22.9 rebounds at 4.4 assists per game sa loob ng 1,045 career games. Imagine, kahit isang game, mahirap gawin yung 30 points na may 22 rebounds. Pero si Wilt, average niya yan buong karir niya. So parang halos lahat ng game niya, ganyan ang production niya. Siya ang only player ever na nag-average ng 30 points per game at 20 rebounds per game sa isang season. Na ginawa niya ng 7 different seasons. Isang feat na sobrang bihira. Nag-average din siya ng 50.4 points per game sa 1961 to 1962 season. Ang lala nun, ang only player na nakapuntos ng 100 points sa isang NBA game. Hari ng rebound sa NBA history with 23,924 career rebounds at may isang game na nagtala siya ng 55 rebounds. Kahit sa NBA 2K, ang hirap gawin yan. May season din nag-average siya ng 48.5 minutes playing time per game. Imagine, 48 minutes lang ang isang game. Lumampas pa siya dyan, meaning kahit ihe, walang labasan. Time out lang ang pahinga. Pati overtime, kanya pa din. So, hindi siya ang may pinakamadaming championship, pero baka pwede mo siya i-consider sa GOAT since greatest player ang usapan at hindi greatest team. At panghuli, I'm torn between Bird and Magic, pero Larry Bird muna tayo. Kung usapin ay consistency, versatility at clutch performance, si Larry Bird ay isang pinakakumpletong player sa NBA history. NBA Rookie of the Year, 3-time NBA champion, 2-time NBA Finals MVP, 3-time NBA Most Valuable Player ng 3 sunod-sunod na taon, 1984 hanggang 1986. Ngayon, mahirap na yan kunin kasi may voters fatigue na tinatawag. Kaya kahit minsan, deserve mo pa din ang pangatlong MVP, yung panel hahanap ng bago, lakas ng tama. Isa din siyang 12-time NBA All-Star, 10-time All-NBA Team Selections, 3 First Team at 7 Second Team Selections. Kasama rin sa NBA Anniversary Teams ng 50th at 75th Anniversary Teams bilang isa sa mga greatest players. Sa kanyang karir, meron siyang 24.3 points, 10 rebounds at 6.3 assists per game. Nagkaroon ng 50, 40, 90 ng 2 beses, meaning shooting at least 50% field goal, 40% 3-point at 90% free throw in a season. Nagkaroon ng malaking impact sa Celtics dynasty noong 1980s. Kabilang sa legendary NBA rivalries kasama si Magic Johnson at Lakers. Kilala sa pagiging clutch performer, efficient scorer at playmaker. Maraming analysts at fans ang naniniwala na siya ay isa sa mga most complete players sa NBA history kahit hindi niya pinuno ang league sa scoring o assist ng buong karir. Malupit na trash talker pero dahil magaling siya na player, napapangatawanan niya yung angas niya sa court. Iba pang pwede mong i-consider sa GOAT debate pagdating sa achievements at stat ay sina Magic Johnson, Tim Duncan, even Shaquille O'Neal, Kevin Durant, Stephen Curry at kahit si Nikola Jokic. Very subjective ang GOAT discussions. May fans na nakabase sa dami ng championship, dami ng MVP, achievement at meron din namang walang paki sa stats at record. Basta yung idol nila yung GOAT nila. So hindi lang sa dami ng championship dapat ang basihan. Pwede din isama ang naging impact nila sa laro kung paano nila binago ang larong basketball at iniwan o iiwan nilang legasiya sa court at maging sa basketball community sa buong mundo. Ikaw, comment mo yung GOAT entry mo without mentioning Jordan, Kobe at LeBron. Pa-like and share na din ang video at baka naman pakisubscribe ng ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.